tunay na wagas sa tapat ang mga pangako niya. Sa mga anak ng tapat, sa kanya'y kumikilala at ganap na tumatanggap na paghaharian niyang ganap sa kanila'y natutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Bulaklak mang naturingan, may kabuluhan kahalagahan. Sa iba't ibang kulay at iba't ibang kanilang kaanyuan bilang mga bulaklak. Kung inyong pagmamasdan, mahahalina ang inyong mga mata sa kaaya-aya nilang mga kulay. Gayon din ang buhay ng tao. Sapagkat ang wika nga kung papaano ang bituin ay lumulubog at walang sumisilay. Hindi tao ang gumaganap at nagpapatupad niyan, kundi ang Ama. Gayon din ang buhay ng tao. Kung papaano ito ay nawalang silbi, maaaring bigyang kabuluhan kapag kinilala ang Diyos na magbibigay, maglalaan ng mabuting buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga bang pagdakay salita ay batid niya? Mga salitang banal na nagmumula sa Kanya, kung di ito tuwirang ipapaunawa niya. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong hindi nakikita ng tao. Subalit, sa buong katauhan, mapaghaharian ang sinumang sa Kanya'y tumanggap na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Pinasilay na naman ang hinasik na binhi ng palay. At ito po ang dinarataan. Anak, pasdan mo ang nilinang na isang parselang lupa. At hinasik ang binhi ng palay. Ilang araw wala ka nasisilayang mga berdeng kulay. Mga luntian baga. Ngayon, ayan na. Meron mang baktaw, subalit nasisibol na. Nagsisisibol na yung mga punla nila. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, palay man ay may araw kung papaano ito nagsisisibol. Unay parang ugat lamang siya na sumulpot. Pagdakay lalabas na ang mga kulay ng dahon nila. Mamahal, sino nga bang nagtanim na hindi nag-ani? Sino pang magtatanim kung walang aanihin? Sa makatwid, lahat ng nagtatanim umaasang mag-aani. Yan ang Ama. Patuloy siyang naghahasik ng kanyang mga binhing mabubuti. Sapagkat umaasa siya sa mga anak niya na may makakatanggap nito at may mabubuhay sa mga binhing hinasik niya. Kaya naman, sa tuwing maghahasik siya, sinisigurado niyang hindi lahat mamamatay. Sinisigurado niyang mayroong mabubuhay. At yaon ay ang mga taong tumanggap sa kanyang banal na aral. Yaon ang mga binhing nahasik niyang nagsipamuhay. May 10-10, 20-20, 5-50, 100, 1,000, gayon ang Ama. Kapag gumawa siya'y sigurado, sapagkat alam niya ang lahat ng tama at totoo. Kaya't sa tuwing tutupad siya sa lupa,
alam niyang ito'y tama at marapat sa madla, sapagkat hindi siya gaganap kung puro masama. Kaya't pinagsama niya ang masama at mabuti upang makita niyang totoong kanya at ang mapagbabago niyang naging masamang nawali sa kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, sa mga inani, may kanya-kanya rin silang sisidlan. Ang palay, saan nilalagay? Sa sako. Ang mangga, saan pinahihinog? Sa kahon o tiklis. Ang bayabas, ito bagay kinukuha para kulubin at pahinugin pa? Hindi. Kusang mga nangalalaglag sa mga nagpapahalaga ng halaman nila at gusto nilang kumita, kinukuha ang mga hinog at binebenta. Subalit sa mga walang pahalaga at hindi nila pinahalagaan ang bungayang pinababayaan ng mga kain ng ibon, mga laglag at mga lagas. Gayon din ang kaloob ng Ama. Sa mga hinasikan niya't nagsitubo, may nagpapahalaga at may kanya-kanyang kalalagyan ang bawat anak niya. Subalit, ang totoong tapat sa kanya, tunay na makikita kaharian niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag. Sa katotohanan ay makatanggap, mabuhay kayong lahat. Pagharian kayong ganap. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Ang salita ng tao para maitala, gagamit ng lapis o ballpen kung anong gustong gamitin. Subalit ang salita ng Amay na ibababa niya at naitatala sa isip at diwa ng tao, wala siyang gagamitin, kundi ang kanyang kapangyarihan. Kung sino tumanggap, makapananahan sa kanyang kaisipan. Kung sinong nagpakatotoo, may sasabuhay niyang ganapin. Kung sinong maligaya, masaya ang puso niya, sapagkat kitang-kita kung paano kumilos ang Ama sa buhay niya. Mga minamahal, kung papaano ang tao'y may kasiyahan, ang Ama'y walang hadlang, ang kanyang kapuwang-puwang ay wala. Sa kasiyahang nais niyang idulot kanino man. Subalit sino ang tatanggap at sino mananahan sa kasiyahang kanyang binibahagi sa lahat ng kanyang anak? Ano baga ang nais niyong kasiyahan? Papaano baga ang kasiyahang nais ng tao? At ano ang pagkakasiyang batid ninyo? Sa bagay, sa salapi, sa pagkain, wala roon ang kasiyahan. Ng tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan, magkaroon man kayo ng siksik, liglig at umaapaw pang tinatawag, sino ang nasiyahan at tumugot na ng paghahanap, ng pagtanggap? Wala. Maliwanag ang katotohanan. Sa bagay walang kasiyahan ng tao, subalit kapag tinanggap niya ang Ama, nagkakaroong kasiyahan ang puso niya. Tao, mahal ko kayo. Bawang katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig sa katotohanan ay nakarinig, at ang magliliwanag, ganap mawawawaan ang aking sinambit. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kay sarap na namnamin ang alay ko kanino man, yamang kayo'y naririto, mawawa ang ganap ninyo. Ang layon ko at pagnanasa, natanglawang ganap kayo. Mga isip na sarado'y, mga buksan na. Yamang ang Ama ay nasaan, dako man ay naroroon. Sa inyong puso ay kamtin at sa inyo ay dampi.
upang ganap na may bigay ang sa kanyang kalooban at ang pananahanan matitigib ng galak. Di't man ninyo nasisilayan, mayroong sa inyo'y ginagawa, o taong mga anak na tuwirang tinanggap. Ang buhay na pinahiram na sa inyo ay taglay, pagnilayan ninyong lubos kung paano nangabuhay kayo sa sanlibutan. Tamang kayo'y may magulang na inyong ang pinagluwala, subalit kung tatanungin nyo paano kayo nabuhay, sa loob ng kanyang sinapupunan wala siyang may tutugon, maliban ang sambitin sa'yo, anak kitang minamahal. Subalit ang Ama may papaliwanag niyang lubos sa inyo tao kung paano magaganap ang sa buhay ay may bigay. Dugo ninyong nagsikislot sa loob ng inyong ina, na nabuot naging tao, na iluwal sa mundo, binahagi ng totoo. Ng kanyang di malirip ng sinumang kapangyarihan, nataglay ng matatalino sa ibabaw ng mundo, maliban ang Espiritu na sa kanya'y totoo. Sa bawat saglit sa inmandako, saan mang may buhay ay siya nga ito. O taong mga mahal ko, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, limin ang aking tinuran. San nga ba huhugutin ang lakas niyo mga nilalang? Wala kayong paghihiraman, ni hindi nyo mabibili kahit kanino man. Ang nasa ko at layon ay mahiyagang marapa, at ang totoo natatanggap, madarama akong ganap. O mga minamahal na tuwiran, pagnilayan ang tinuran, ganang katauhan, sasambitin bagayan. Gaano katalino ang taong sa harapan nyo'y nangungusap na tulad nyo, ngunit kaiba sa inyo. Yung aking mga aral ang sinasambit ko, upang mga tuto ang may dasang matutunan, ang pawang sama at paano na mabuhay, nalihis sa kasalanan at malisya ng kamalian, may tuwid ang buhay. Yan ang layon ko sa mundo at nasa kong maaral nyo, nasa ganang kaisipan ninyo bilang mga tao ay matutunan nyo. O taong mga mahal ko, magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos sa mga niluwal ko. Kayo'y ganap na tao at di ninyo nakikita ang sa inyo'y dumaratang, subalit kung dadamhin nyo'y mararamdaman nyo, sapagkat sa pag-ibig walang hihigit pa sa handog kong pagmamahal. O taong mga inibig, kayong lahat ay matuto kung paano ang mabuti, matututunan nyo ang amang kabutihan, lahat ng taglay niya. O tao, minamahal ko kayo, magbulay at magnilay, magtantong tuwiran. Anong dako ang banal? San dako kabanalan? San nga ba sa daigdig ang tunay na banal? Wala ni samang dako sa lupalo, na daigdig ang tawag, mundo niyong tinatahanan. Kaya't ang tunay na banal sa inyo ay iniaklay, upang inyong matutunan gawang kabutihan
maging kabanalan. Ang tatanggap ay magbabago, ang nagbago'y masisiyahan, ang masisiyahan ay magagalak at tuwirang matatanto. Bakit nga ba nalilisya ako sa aking gawa at hahanapin ang liwanag, tatalikdan niya ang dilim? Taong aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos sa aking niluluwal. Paano ito pag-aralan ng ganang katauhan nang sa inyo ay dinwal na taong katulad nyo? Bakit ko nga ba inaawit pagdakang aking salita? Kung nasa kong pawit, kung sa inyo ay bigkasin, upang inyong pagnilayan, taong aking pinaririnig ang aking mga aral dito sa kalupaan. Sino nga ba ang may nasa? Sino nga ba ang gugusto sa ganitong gawain niya at ganitong gagawin niya? Bilang kayo'y mga tao sa sanlibutang ito na ang nasa'y kaliwan at kasaganaan ng buhay. Kaliwan ang mata nyo, tumitikas ang dako. Nalikha ay sino baga ang may gawa nga nito? Walang tao ni isa man ang maya ayos niya ang kapaligiran at dako niya. Kung may salapi siya na diama ang nagbigay at bumuhay sa sanlibutan tulad ng mga dagat na sinasayos na gana, upang dooy pasyalan at gawing libangan. Sino nga bang nagluwal sa sanlibutan ay mainam? Walang dilit, iba tao, maliban ang aking ama na matatawag ninyong ama ng sanlibutan. Kung tanggap na nga ninyo't sa puso ay naririyan, nabuhay na ng tuwiran, naramdaman niyong lubusan. Taong aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran sa aking mga iniluwal. Dit man ninyo na silayan, ang sa inyo ay kasama. Ako ngayon nagsasalita, nangungusap ng marapa. Ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay madama niyan ang lubusan. Ang tao nga naman, kung di mo susuriin, paano mo matatanto ang gawa niyang totoo? Subalit sino nga kayo upang malirip ganap nyo ang kapwa nyo tao, kung anong laman ang puso nito? Kaya't ang wika ko tao, liripin ang bawat saglit, kung paano kayong lahat ay nabuhay sa daigdig, upang huwag naninimdim at huwag kayong napapasakit sa dibdib nyo'y naninikip dahil sa hirap ng loob. Bakit aking pinipikit ang mata ng aking anak na sa inyo'y ginagamit at kung misa'y nilaladlad? Aking siyang pinamumulan, aking pinapipikit upang aking masambit. Kayong mga tulong ay magsigising ng ganap upang maimulat nyo sa katotohanan at mamasdan ninyong ganap ang kung ano ang marapat at dapat sa inyo'y matanggap. Yaw na ang ama na sa inyo'y lumilingap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaun baga ang may pandinig
ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Sa unang tipan, ayon nga kay Amos, pahayag na sa kanya'y idinatal, darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila ay ang aking mga salita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa panahon ng Espiritu, ang nagnanasang mabusog sa salitang banal na mula sa Ama, hinahanap ang katotohanan, nananaliksik ng katotohanan, dinadama ang katotohanan, sapagkat nananabik ang kanyang kaluluwa at katawan, kaya't nais niyang mabusog at busuging tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Net karamanayahanang, net karamanayahanang, net karamanayahanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ang sabi nga, anak, huwag kang magkampante at patag lamang na sa gawa mo'y tama at gusto na para sa akin ito. Patuloy mo akong apuhapin sa puso mo't damhin at pakinggan ang mga aral ko nang may maituro pa akong lubos sa iyo. Sapagkat kung bilang tao, sa paggawa mo ng mabuti, kontento at kampante ka nang ito'y tama na para sa iyo. Ngunit sa akin ay hindi pa, sapagkat habang hinahanap mo ko, lalong nararagdagan ang binabahagi ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, en puntos 5, pinaluwal ko ako to. Titigan mo, anak, ang aking kalangitan. 2 tala na lamang ang nakasilay. Hambing sa talang ito, ang aking espiritong taglay dito sa mundo, taglay ng aking anak at ako, upang ako'y matawag niyong amang totoo. At nabalutan ang isa na takpan ng madilim na ulap na mapula-pula. Anak, bakit niloob ko ito ay matakpan? Yan ang katotohanan. Ibinigay ko ang anak ko sa mundong ibabaw. Subalit pilit na pinatakpan ng tao ang salita kong totoo. Sapagkat ang pinangigibabaw ay ang salitang tao. Subalit kailanman ay hindi mananaiganap. Masdan mo muli ito. Inawi ko. Yan ang katotohanan. Hindi ako magluluwat sa paniningin at pagtitig sa mga tao masasama. Kaya't aking hahawiin tulad ng panahon noon. Anong kasalanan ng sanggol nang padataling ko ang baha? Ngunit dahil sa magulang na hindi marunong makinig, ang nakinig lamang siyang nailigtas. Buhay ba nga, Ma? Di bagat tinuran ko rin maliwanag, anak, sa panahon ng ninuno hanggang sa ikapat na saling lahi, ako'y magpaparusa sa makatwid. Kung ang tao'y nagkasalaman sa una at patuloy na ang pagkakasalay hanggang kaapu-apuan ay ginagawa nila, mayroon pa rin ako dinaratal sa kanila. Subalit, anak, ako'y matwid at hindi nagpaparusa ng walang sala. Subalit, huwag niyong itanong, bakit pati ang walang kasalanan ay nadadamay? Anak, ng panahon ni Abraham, ako'y magdaratal ng asupring apo. Dahil lingkod ko si Abraham, tinuran ko sa kanya sa pamamagitan ko, lumihis ka at lumayo sa dakong iyan, sapagkat ako'y magpapababa ng apoy. Subalit hindi nakinig ang asawa ni Lot, kaya't sinabi ko,
Sabihin mo sa anghel na tinuranay ito, huwag kang lilingon, magiging haliging asin ka. Subalit lumingon. Noon pa lamang anak, kung babaybayin ang mga aral ko'y nagpapatotoo ng ang salita ko'y totoo. Subalit, mayroong pagdakay kaganapan at may pagdaka naman ay pagbabatahan bago ito'y kamtan. Subalit sa lahat ng nagbata, tinatamo kasiyahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tulad ng sanggol, yamang ako ang bumuhay, anak, maaari kong gawing nang buhayin ko'y pinalaki ko na agad ang tiyan at hindi nabibilangin siyam na araw. Tulad ng isilang si Jesus na hindi na kailangang magluwat, na maluwat, na maluwat. May lumalagpas sa araw, may kinukulang sa buwan, hindi anak. Takdang isilang at marapat isilang inilabas. Bakit? Anong ibig kong ituran? Sapagkat bawang katotohanan, mayroon ang tao'y kaisipan. Subalit hindi ngayong lahat, araw na ito'y alam niya lahat ang aking tinutukoy at kaalaman. Kaya't dapat niyang pagnilayan at pag-aralan sa pag-usad ng panahon at taon na bilang natututunan din ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Hindi nga ninyo ganang mawawawaan bilang katauhang magninilay at magsusuri sa salita. Kaya nga't ibinahagi ang Espiritu upang maunawaan ang salitang Espiritu, hindi ang salitang tao. Kaya ito ang patotoo. Kapag ang tao'y nasa aking piling at Espiritu kong sa Kanya, salita ko'y nawawawaan niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, sapagkat walang taong mananambit nito at sasambitin nito. Maliban, ibigay nga sa Kanya, isambit sa kapwa niya. Nagkarameneyahanang, nagkarameneyahanang, nagkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Nung bago po ako, ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong laksang bilang ay hindi ko alam maunawaan, hindi ko po maunawaan ang laksa. Sabi ko, ano ba yung laksa? Panginoon, patawad po, hindi ko po alam ang laksa. Ibig sabihin yung laksa, hindi na kayang bilangin ng tao. Ay, ganun po ba? Nang unang mga taon, hindi ko alam sabihin ng susun-suson, sagu-sagunson, dapit-tapito. Ano po ba yung Panginoon? Pinaliwanag niya lahat sa makatwid. Kapag ang Diyos ang nangusap, pinapaunawa niya sa iyong nakikinig at tumatanggap. Ngunit kung siyang nangungusap at ika'y walang pakialam sa kanyang mga salita, hindi mo maunawaan. Mga minamahal, ano nga bang pakialam ng tao sa kabanalan kung ang gusto niya ay sanlibutan? Ano nga bang pakialam niya sa kanyang kaluluwa kung ang gusto niya ay karangyaan? At doon siya nakumaling, at doon siya gumugusto, at wala siyang pakialam habang siya nagtatamasa nito. Ngunit ang wika ng Ama, pakialaman niyo ang kaluluwa niyo sapagkat mahalaga ito. Ngunit kung hindi ito mahalaga, dapat nga hindi na ginawang kaluluwa at katawan. Sinabi na lamang katawan. Buhay ba ang Ama? Bakit sinabi pang kaluluwa at katawan? At saan nagmula iyan? Ang minamahal, paano nga may kaluluwa kung walang nabuhay? Paano nga may bagong buhay kung walang namatay? Sa makatwid, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa matibay na pananampalataya at matatag na pagtitiwala, hindi man mangyari ang salita ng inyong kapwa, ngunit sa Ama'y nagtitiwala kayo, mapangyayari pa rin sa inyo ang tiwaga. Buhay ba ang Ama?